So, ang topic natin is time series forecasting. So let's first define what is forecasting. So forecasting is a process of using historical data to make prediction about the future values or trends. Business use forecasting to make informed decision, allocate resources, and plan for the future. So, ang forecasting ginagamit niya yung previous data para mahulaan yung future value, yung value sa susunod na araw at sa future. Ito example na. So meron tayong table dito. So sa day 1 and merong 20 sales. Sa day 2 merong 15 sales. Sa day 3 may 15 sales also. And sa day 4, merong 10 sales. So, paano natin makukuha tong day 5? Or paano natin mahuhulaan? So, gagamitin natin tong previous data mula day 1 hanggang day 4. Kukunin lang natin yung average niya. So, mula 20 hanggang 10. So, 20 plus 15 plus 15 plus 10 divided by 4. So, sagot is 15. 15 yan. So, ganun lang. Pag kukunin mo naman sa day 6, mula 20 hanggang 15, kukunin mo average. So, next tayo. Time series. A time series is a sequence of data points or observation collected or recorded at specific time intervals. So, ang time series is isa siyang timeline. Ito, katulad na itong mga examples natin. Itong monthly airline passenger numbers. So, as you can see, dito sa baba is yung year. Ang x-axis niya. And sa y-axis naman is yung count of passengers. So, as you can see, pataas ng pataas. Patataas, bababa, tataas, bababa. Isa rin to, ang daily temperature. So, again, dito yung temperature sa y-axis and sa x-axis naman is yung time, yung year. Also this, may connection po yung visitors per month and the temperature. So ayan, as you can see, the orange is the visitors per month. So the blue is the temperature. So if tataas yung temperature, tataas din ang visitors. Bababa ang temperature, bababa din yung visitors. Ayan. Next, time series analysis. So, time series analysis is a specific way of analyzing a sequence of data points collected over an interval of time. So, ito yung example natin. So, yan. Meron tayong table. So, itong table na to is quarterly sale figure of Dashcar Pro for the 2008 to 2010. So, meron tayong mga sasagutan gamit to sa table na to.
So, ang una is using ratio to moving average method. Calculate the seasonally adjusted indices for each quarter. Number two is to obtain regression trend line representing the above data. Number three is to obtain the seasonal adjusted trend estimate for the fourth quarter of 2011. So, mag-estimate tayo sa fourth quarter ng 2011. As you can see, ang 2011 is wala dito. So, gagawin natin, sasagutan natin yan. So, meron tayo ulit na table. So, meron tayong time period. So, ito yung year. No? Yung 2008 to 2010 kanina. So, itong quarter. So, each quarter meron tayong 4 quarters. So, itong Xcode, yeah, code lang yan, 1 to 12. So, itong Y, yan yung mga data na nakalagay sa table kanina. So, dito naman tayo sa 4-quarter moving average. So, itong 4-quarter moving average. Kaya siya tinawag na 4-quarter kasi 4-quarter yung kunin niya average. Ayan. From 20 to 60. So, ayan, as you can see, meron ng sagot yan. Pero i-explain ko lang. Itong 20, 30, 39, 60. So, kukunin natin yung average yan. So, ang magiging sagot is 30.25. Point yan. Ewan ko bakit naging comma lang siya. And then, pagkatapos nyan, ito naman, 30 to 40. So, sa 30, 39, 60, and 40, kunin din natin yung average yan. So, 30 plus 49 plus 60 plus 40. So, divided by 4 is equal to 42.25. So, ulitin mo ulit yan. Sunod-sunod. Apat, tiga-apat. Ayan. Ito na yung magiging sagot nila. So, sa center average, ang gagawin naman natin is itong 37.25 and 42.25, kunin din natin yung average niyan, dalawa. So, sagot niyan is 39.75. So, same here. Dalawa lang din. 42.25 and 47.5. So, ang average niyan is 44.88. So, ayan. Ito na yung sagot. Each of this. So, sa percent of average naman, percentage of average. So, itong 39, i-divide mo lang siya sa 39.75. No? Itong 39, i-divide mo siya dito sa 39.75 times 100. Ayan. Sa Y, tsaka sa center average. So, 39 divided by 39.75 times 100 is 98.
0.11%. Dito naman tayo sa 44.88. So, di-divide mo siya sa 60. So, 60 divided by 44.88 is 133. Times 100 is 133.70%. So, ayun, tuloy-tuloy nyo lang yan. 40 divided by 50.38 times 100 is 70.40. So, ito na yung mga sagot. Ayan. So, next tayo. So, gagawa naman tayo ng another table. So, meron tayo ditong mean, adjustment factor, and seasonal index. So, malaman nyo mamaya kung para saan yan. So, sa mean, kunin mo lang ang average nitong quarter 1, which is 79.40 and 76.05%. So, ang mean yan is 77.73. So, ginawa ko 79.40 plus 76.05% divided by 2. Ayan ang magiging sagot. Same din dito. 91.28 plus 92.75 divided by 2 is 92.01%. Ganun din ang gagawin niya sa quarter 3 and quarter 4. So, i-add up nyo lang yung mga mean natin for each quarter. So, ang kalalabasan is 402.20. So, dahil nasa 4 quarter moving average tayo, kailangan dyan is maging 400%. Nothing more, nothing less. So, ang gagawin natin is i-divide natin itong 400 sa 402.20% para sa magiging adjustment factor natin. So, ang adjustment factor natin ngayon is 0.9945. So, yan. Lagay nyo lang ang adjustment factor natin. So, ngayon, sa seasonal index naman, multiply mo lang to ang mean and adjustment factor. So, 77.73 multiply mo sa 0.9945. Kalabasan, 77.30. Ganun din ang gawin mo dito. Multiply mo lang din. 91.51. Ganun din dito. At ganun din sa fourth quarter. So, multiply mo lang din to at ang kalalabasan is 400%. So, ayan. Nakuha na natin yung first question. So, ang seasonal index ng each quarter. So, ngayon, tandaan natin tong seasonal index ng quarter 4. Kasi, sa pangatlong tanong is ang hahanapin natin is yung i-estimate natin is yung quarter 4 ng 2011. Kaya tatandaan natin tong seasonal index ng quarter 4. So, next tayo. So, ngayon ang kukunin naman natin is yung regression trend line. Yung pangalawang question natin. So, ito yung formula ng regression trend. So, ayan, gagawa lang tayo ng another table. Ayan. So, ang gagawin lang natin is kukunin natin tong xy and x squared. So, itong xcode is yung xcode din kanina sa table. And yung y is yung mga data sa table kanina.
So ngayon, ang gagawin lang natin sa xy is multiply natin tong x code sa y. So itong 1 sa 20. Multiply mo yung 1 sa 20, ang sagot is 20. Multiply mo yung 2 sa 30, ang sagot is 60. Multiply mo yung 3 sa 39, ang sagot is 117. So, multiply mo lang to lahat. At yan na magiging sagot. Sa x word naman tayo. So, sa x word, kukunin mo lang yung squared nitong x code. So, ang squared ng 1 is 1. Ang squared ng 2 is 4. Ang squared ng 3 is 9. So, kukunin mo lang ang squared nito. Lahat. So, ayan, magiging sagot. So, ngayon, kukunin naman natin yung sum itong x code. Ito. And then, yung min ng x. So, ang sum ng x is 78. So, ipag-a-add nyo lang yan. Ang lalabas is 78. So, ang min naman is kukunin mo yung min ng x. So, 78 divided by 12 is 6.5. So, itong 12 is yung kung ilan yung nandito sa x code. So, sa y naman, kunin din natin is yung sum ng y and then yung min ng y. So, ang sagot is 666 ang sum ng y. And then sa min naman, 666 divided by 12 is 55.5. And sa xy naman, ang kukunin lang natin is yung sum. So, pag-add mo lang yan, at ang kalalabasan is 5,069. And sa x squared, also, ang kukunin lang din natin sa kanya is ang sum. So, ang sagot is 650. So, add mo lang yan, ang kalalabasan is 650. So, yun. So, ngayon, kukunin na natin yung regression trend. Dahil may given na tayo. Ayan ang given natin. So, ang sample size natin is 12. So, kukunin muna natin is yung B. So, ang formula ng B is ito. So, ilalagay lang natin. So, si 12 is yung sample size. Si N. Itong 5,069 is yung sum ng XY. Itong 78 is yung sum ng X. And itong 666 is yung sum ng Y. Itong 12 is the sample size again. Itong 650 is yung sum ng x squared. And itong 78 is also the sum of x. So, yan. So, sagutan lang natin yan. Ayan ang sagot. 8,880 divided by 1,716 is 5.17. So, si 5.17, yan na si B.
And then, ang gagawin naman natin ngayon is si A. So, ang formula niya is A is equal to the mean of Y minus B, the mean of X. So, kunin natin, ayan, naano ko na tuloy. So, itong 55.5 is yung the mean of Y. Itong 5.17 is yung B natin. Itong the mean of X natin is ito. Ayan. So, ang sagot natin is 21.9. So, ang regression trend natin is Y is equal to 21.9 plus 5.17x. So, ang gagawin naman natin ngayon is yung third question. So, ang gagawin naman natin ngayon is yung third question. So, ito yung regression trend. So, paano natin nakuha to? 16. So, nakuha natin yan sa Xcode. Kasi yung Xcode, di ba? Natapos sa 12. Yung 2010 Xcode. Tapos siya sa 12 ng 2010 fourth quarter. So, pagpapatuloy lang natin siya sa fourth quarter ng 2011. So, quarter 1, quarter 2, quarter 3, and quarter 4. So, sa 12 nag-stop yung Xcode. Pagpapatuloy lang natin hanggang quarter 4 ng 2011. So, ito, 2011 na yan. Kasi ang hinahanap is yung quarter 4 ng 2011. So, nag-stop sa 12. So, ang quarter 1 ng 2011 is 13, 14, 15, and 16. So, yung 16 ngayon is yung X. So, next natin, ayan, sinagutan ko lang yan. At ang sagot is Y is equal to 104.62. So, gagawin natin. So, the value needs to be multiplied by seasonal index of quarter 4, which is 130.80%. So, kung matatandaan nyo, itong table natin sa seasonal index. So, itong 130.80% is yun yung i-multiply natin sa regression trend. So, itong 104.62 times 130.80 divided by 100. So, ito yung regression trend. I-multiply mo lang siya dito sa quarter 4 ng seasonal index. Kasi quarter 4 din yung hinahanap natin. So, di-divide mo siya sa 100. So, ang sagot is 136.84. So, ito na yung quarter 4 ng 2011.
seasonal index trend niya. So, ganun lang mag estimate ng seasonal index trend. So, next tayo. So, itong components of time series. So, meron tayong trend, seasonality, cyclicality, and irregular residual. So, sa trend tayo. So, the trend component represent the long-term movement or direction in data. It shows the data is generally increasing, decreasing, or staying relatively constant over time. So, sa trend, ito yung nagpapakita siya ng increasing, kaya from the word itself, trending siya sa araw na yon. And bumababa pag hindi na siya trending. Ano? So, sa seasonality represents recurring short-term patterns or fluctuation in data that occur at regular interval, often linked to calendar or seasonal cycle. So, ito yung regular ups and down depending on season. So, example, yung sales ng ice cream pag summer, 'di ba, tumataas din kasi mainit. And then pag winter naman is bumababa kasi malamig na. Hindi mo na kailangan ng ice cream. Ganun din sa seasonality. So next, so cyclical. The cyclical component captures longer term patterns that are not as regular as seasonality but still repeats over a more extended period. These patterns might be related to economic cycles, business cycles, or other non-seasonal fluctuations. So sa cyclical, from the word cyclical, is paulit-ulit, no? So, tulad sa isang business, magbo-boom siya, tapos the next year, mag magbo-boom ulit, tapos bababa, tapos the next year, kumbaga paulit-ulit siya. May pattern. Ganun din sa economic cycle. Tataas, bababa. So, sa irregular and residual, so the irregular or residual component includes the random or unexplained variation in the data that cannot be attributed to the trend, seasonality, or cyclical pattern. It represents noise or unexpected change in time series. So this part sa irregular and residual, ito yung mga randomness na, yung mga unexpected things na nakaka-affect sa data. It includes unusual events like sudden drop of sales due to the unexpected event, no? Katulad ng mga earthquake, mga unexpected events, no? Mga earthquake, mga calamities. Ayun. Kaya natawag din siyang noise. And